Mga produkto na dapat mong itigil kapag nalaman mo na ikaw ay buntis or may plano kang magbuntis. So, dito sa TikTok kasi marami din tayong mga nakitang skincare tips or mga products na nakakasama kapag ikaw ay nagbubuntis. So, malamang familiar kayo dun sa kumakalat na post ngayon about sa nagbuntis at nagkaroon ng mga congenital malformation or mga abnormalities dahil sa paggamit ng retinol. Hindi lang po retinol ang masama, pati pag-inom ng alak, kaya yan ay tinanong din nung doktor sa nagbuntis or sa nanganak. As well as smoking. Hindi rin po maganda na naninigarilyo during pregnancy. So ngayon, uso din po ang supplements dito sa TikTok na mga binebenta na pwedeng mag-cause din ng risk sa ipinagbubuntis. So, dapat lagi nyong alamin yung content. And now, dadako naman tayo sa mga products na pwedeng mag-cause at ano ang mga pwedeng alternatives. Number 1 is vitamin A. So, dun po pumapasok yung retinol, tretinoin, isotretinoin, or mga vitamin A derivatives. Sila po ay hindi maganda kapag po kayo ay nagbuntis. Meron pong mga ipinapahid niyan, meron din pong iniinom. So, kapag po kayo ay nabuntis or may planong magbuntis, iwasan nyo na pong gumamit ng ganyan para hindi po magkaroon ng problema ang inyong dadalihin. Number 2 is hydroquinone. Usong-uso po din sa atin ang paggamit ng hydroquinone lalo na kapag nasa rejuve. Hindi natin alam yung rejuve na ginagamit natin ay may hydroquinone, kaya maganda pong basahin ninyo yung ingredients na ginamit. Kasi ang hydroquinone, maganda po yan ginagamit sa mga melasma, pero dapat po ay guided kayo ng doktor. Kasi pwede po yan ay makabuti sa inyo, pwede rin po makasama. Ngayon, kung may plano po kayo magbuntis or kayo po ay buntis, kailangan nyo pong i-check yung mga ginagamit nyo pong rejuve or yung mga ginagamit yung products if may laman po itong hydroquinone. At usong-uso din po dito sa TikTok ang paggamit po ng minoxidil. Yung minoxidil po, kapag kayo po ay may planong magbuntis or buntis, kailangan nyo po yang itigil. Kasama na rin po kung kayo po ay breastfeeding moms. So ito po yung mga common na nakikita ko po dito sa TikTok na ginagamit at ibinebenta na hindi po okay kapag po kayo ay buntis or may planong magbuntis or breastfeeding moms. Dumako naman tayo sa alternatibo na pwedeng gamitin kapag kayo po ay nagbubuntis. Number 1, if you want the benefit na anti-aging or yung mas maganda yung skin ninyo, you can use bakuchiol. This is the bakuchiol. Kapag po bakuchiol, other term po nito is phytoretinol. Pag phytoretinol, that's patented from Japan, like yung sa products natin, or I mean sa serum natin. Yung phytoretinol, nagagawa po nito ang nagagawa ng retinol minus the side effect and the teratogenic effect sa baby. Number 2 is niacinamide. So, kung ang problem nyo po ay meron kayo mga nangingitim-ngitim dyan, nagmemelasma or cloasma, dahil sa pagbubuntis or dahil sa init ng araw, then you can use niacinamide as an alternative. Number 3 is hyaluronic acid. Siyempre, kapag mas dull yung skin mo, mas hindi hydrated, then you can use hyaluronic acid. And kung kayo po ay magsa-sunscreen or magsa-sunblock, better to check kung physical sunscreen po ang gamit ninyo. Mas okay po kapag physical sunscreen during the pregnancy instead of chemical sunscreen. So, yan po yung mga products na dapat iwasan at pwedeng alternatives, including our serum. This is also safe for breastfeeding and pregnant or lactating moms. So, sana po ay nakatulong. Ingat at bawal magkasakit.